There is a comfort. There is deliverance. There is restoration. There is love. And there is a presence. Mapararamdaman mo ang pag-ibig at kapangyarihan po ng ating Diyos. Amen? At bago po tayo pumalaot po, mga kapatid, sa mensahe po ng Panginoon, amen, I believe we have a visitors. Amen? Kami po ay masayang-masaya. So, may kayo po ay nakarating po dito to our very humble church. Amen? Dito po sa, ang tawag po natin dito sa simbahan na to is the Torch Bearer of Jesus Christ Global Ministries Incorporated. We have 8 churches atin po dito po sa Jeddah. Amen? 8 po yung simbahan po natin. And apparently we are called Sector I kasi meron tayong A, B, C, D, E, F, G, H, I. Amen? And we have Sector G and Sector K. Sector G is in Hera. Nandun po yung ano po natin. Sector A is nandyan sa Tarik Madina, ang ating simbahan dyan. Sector D and Sector C nasa Balad. Amen? Tayo po mga Sector I, nandito po tayo sa Saudi. Praise the Lord! Amen? Ito pong lugar to is kinatawag na Kilo 3. Amen? Kilo 3 sa likod ng Al-Maghrabi Hospital. Amen? Bago po tayo lahat ay mag-start. Amen? Tayo pong lahat ay magpakilala para po makilala din po natin ang ating mga mahal na bisita. Amen? So, pangungulahan po, dito po. Good morning po mga kapatid. Ako po pala si Brother Alvin Escribano, taga Kawit Cavite, nagtatrabaho po sa Big Sager, may asawa at anak. Amen, ako po si Brother Dennis Calabria, taga Zamboanga del Norte, del Sur, boundary. Nagtatrabaho pa po sa Dafco Milk Factory, may asawa at may anak. Praise the Lord. Ako naman po si Sister Mary from Zamboanga City, Chabacana po. May anak at single mudra. Single mudra. Amen. God bless you, sister. Si Susan, taga Zamboanga, may apat anak, single mother. Sa naman po si Isid mo si Sir, taga Tapis. May isang asawa ito naman. Magandang umaga po. Ako si JM Rivera, trabaho sa Jeddah International Airport. May anak, hindi yung asawa. Welcome po, sister. Salamat. Kayo naman. Ako po si Ella po, sa taga Valenzuela po, nagtrabaho po sa Salon po. Praise the Lord. Ako naman po si Hazel, taga Mindanao. Sa Mindanao? Sa Butuan. Sa Butuan. Ito, maraming taga Mindanao dito. Welcome po, sister. Welcome po, sister. Ako po si Yubi Galia from Cagayan Valley. May 3 anak, isang asawa. Praise the Lord. Amen. Gandang umaga po. Ako naman po si Jonathan Canchero, may 3 anak, may asawa po. Amen. Amen. Praise the Lord. Ano naman po ang inyong kapatid sa pananampalataya? Ito si Edward Sombilio, taga Bulacan. Kapangasawa ng taga Bataan at kasalukuyang naninirahan sa Angeles, Pampanga. May 3 anak at isang asawa. Ako naman po, si Jeremy Dayo po, taga Pangasinan. At nakatira ngayon sa Bulacan, may asawa at 3 anak. Praise the Lord. Magandang umaga po, mga brother sister. Ako po, inyong kapatid sa pananampalataya. Ako po si Sister Monica, na taga Dagupan, Pangasinan, may 4 na anak at walang asawa. Nagpupang ka pala niya? Yes. Joan Victoriano po, magkapatid po kami ni Welmer. Yun lang po. Para saan? Happy po. Tapis. Single. Amen. Amen. Ako naman ang iyong kapatid na si Brother Bel. Amen. Taga Pangasinan. Amen. May 3 po akong lalaking anak. Amen. At mayroon po akong kapagmahal na asawa. Amen. Amen. Sa Diyos po ang kapurihan. Palakpakan po natin ang Diyos. Amen. At sa ating pong 2 pong sister. Amen. Welcome po kayo. Amen. Salamat po sa inyong pong pagdating. But most of all, amen, mas natutuwa ang Panginoon. Amen. Sapagkat nakapagpuwit kasama po tayo sa Diyos. Amen. Alam niyo po, tuwing tapos pag tayo ay tuwing kakanta, umaga pa lang pag nagbibihis tayo,
when we started to ready ourselves to go to church. Amen? At mag-umpisa na po tayo napupunta dito, nagagalak na ang ating pong Panginoon. Amen. Amen. Doon pa lang, binubuksan niya ang kalangitan sa ating pong mga hinihinging pagpapala po sa Kanya. Amen! Amen! For the message of God, sa gabing ito, it was taken from 1 John 5:13 to 15. And you know John. Si John is one of the apostles. He is a man after God's own heart. Malapit siya sa puso po ng ating pong Panginoon. Amen? Ito po si Apostle John. Amen? At ito po yung text po. At sinabi po dito sa text, in 1 John 5:13 to 15, tayo pong lahat ay tumayo bilang paggalang po sa salita ng Diyos. Amen? I write these things to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life. This is the confidence we have approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us. And if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have what we ask of Him. Amen? Tayo pong lahat ay nakakaupo na. Amen? This is a passage where God is telling us, you are telling something to God. And all people is telling something to God. Amen? Ang tao, meron silang sinasabi o hinihingi sa Diyos. And God is telling us that if you know God, whatever you ask Him, you should know that whatever that you have it, meron ka na actually. Amen? At ang title po ng mensahe po ng Panginoon, asserting God to a certain times. Amen? Why this is the title of the message of God? Asserting God to a certain times. Amen? But you know, because of the situation, everything is uncertain. Everything is not sure. Hello? Everything is doubtful. You don't know what will happen tomorrow. The smile is not the same smile before. Ang galak ng tao at ang ngiti ng tao is not the same as the sweet smile before. Isn't it? Nakikita niyo yan sa mukha po ng lahat po ng mga tao. There is a worry in their heart, at the back of their heart, or in their mind and in their heart, there is a lot of worries. The question is, what will happen next? Because everything is uncertain, although the pandemic was relaxed. The pandemic was relaxed. Amen, na-relax na po dito sa Saudi Arabia. Amen, wala na pong ACQ, GCQ, o ano naman ng klaseng barbecue, o barbecue, and all the rest. Name it was already been relaxed in Saudi Arabia. But in our country, not yet. And all over the world, not yet. And it's getting worse. Amen? So, the history, since the 5 to 6 months, the people are so much worried, they have been terrified. Now, everything is uncertain. Lahat ngayon ay walang kasiguruhan in our heart. Lahat po ng tao sa puso po natin, everything is uncertain. Wala pong kasiguruhan. Lagi pong tinatanong, ano po yung susunod naman na buwan? Ano po yung susunod na 2021? Can we fast track the 2020? Pwede ba natin bilisan itong 2020? It is not. Can we turn the page of 2020 sa ating pong buhay? Pwede ba natin i-turn na yung page ng buhay sa 2020? Because this is not. It seems that 2020 is not a blessing at all, right? It seems that 2020, people have been humiliated and terrified. People lose jobs. Hello? Schools are closed. Gathering has been forbidden. Party has been forbidden. Hotels, most of the hotels is still closed. Sa ating pong mga kasi wala pong the business is still recovering. Wala pa talagang nag-aan ng mga business. So it seems that everything that we usually live around, na ini-enjoy natin yung surroundings natin, it seems that it's not enjoyable anymore. Di ba pag namamasyal ka, nag-enjoy ka, lalo na pag marami kang pera sa balat? You enjoy it! Amen?
Lalo na pag bagong sweldo ka and you have something to buy. Talagang you are very excited. Ano tayo mabibili ko ngayon? But it's not the same anymore, right? Amen. Hindi na katulad ng dati. Everything is uncertain. The government is uncertain. They cannot protect the people. The doctors is uncertain. The hospital cannot protect people at all. Hindi na nga yung safe place ang hospital. Mas delikado pa nga eh. But my brothers and sisters in Christ, in this situation of many uncertainties sa ating pong buhay, there is one God who is telling that all these uncertainties, there is a certain God. Mayroong Diyos sa mga panahong ito na tayo po ay nagugulumihan, na tayo po ay hindi po natin alam ang hinaharap. Mayroong Diyos na nakakaalam ng ating hinaharap. Mayroong Diyos na mayroong sinasabi sa atin that I will do it for you. And I will give it for you. There is at the back of our mind, what will happen next? This is the question. Are we going to live on 2021? Can I still see my family? Of course you will see them. You are in the church and you will know God. Because God is certain. He is not just speaking. Ang Diyos hindi siya sumusuntok lang sa hangin. Hindi siya nagsasabi sa hangin. When He says it, it becomes law. Pag nagsalita ng Diyos, it comes alive. So God is certain. If everything is uncertain, there is one God who is very certain. When He speaks, it becomes true. When He speaks, there must be mountain. The mountain has been shown. The mountain has been created. When He says there should be a sun and the moon has been created, it means when God speaks, it is very certain. It will come alive. From nothing, it will have something. Sa kawalan, magkakaroon siya pag nagsalita ang Diyos. And God is speaking to us, to all of us. Alam ng Diyos, wala tayo. But God is telling us, we have a great God. When He talk to us, that will become true. And it is really real and true. Palagpagan po natin ang Diyos. Amen. Next blood. Kaya pa lang po yun. Then, in times of uncertain, there is a God who makes things certain for us. Sa panahon na ang lahat ay parang kawalan, sa panahon na ang lahat ay parang wala ng pag-asa, mayroong Diyos na nagsasabi sa atin, mayroon akong siguro na ibibigay sa iyo. Mayroon akong pag-asa na para sa iyo. When God, when everything it seems hard and awful, when everything it seems been destroyed and troubled, there is God, a certain God who is telling us He can fix us, He can fix our troubles, He can fix our life. When everything has been broken, relationship has been broken, my brothers and sisters in God, there is one God who is still, I can fix your relationship. I can fix your life. When you lose jobs, when you lose your families, when you lose your favorite career, and when you lose everything in your life, there is one God who is very certain that I can return it all. I can pull it back to you. I can create another blessings for you. Hello? Because we have great God. Nakakalimutan ng tao. Do you think this pandemic is a year of disaster sa ating pong buhay? No. In Christian, we Christian, if you read the book, every day is the day of the Lord. Amen. Every year is the year of the Lord. Every hour is the hour of God. All of this was been created by God. It is not belongs to anybody. It belongs to God. And if you Christians, when you know that everything has belongs to God, you don't have to worry. Because you have your God who created, who made everything, who can fix everything. Alam niyo po bang kaya niyang ibalik ng Diyos ang panahon at oras? You don't know? Kayang baguhin ng Diyos ang lahat sa buhay ko natin.
kaya niyang ibalik, kaya niyang pawiin itong 2020. Why not? Why God is not doing it? He let God. Akala niyo ba 10 years ago, 20 years ago, 50 years ago, 100 years ago, hindi na nakita na ng Diyos yung pandemic na darating ng 2020? God sees it. And God allows it. It is not comes from God, my brothers and sisters in Christ. Because God comes into this earth to give us life and have it full. And have it full. Ang Diyos pumunta dito para bigyan tayo ng buhay na kasiya-siya. So it means this pandemic is not comes from God. It comes from the devil. Why? Because the thief comes to steal, to kill, and destroy. Amen? John 10:10. Ang magnanakaw ay pumunta dito para magnakaw, sumira, at pumatay. What do you think? You have to evaluate. Hello? Kalabigyan mo ang katabi mo, sabi mo, okay ka lang. We are living in a very uncertain times. Ngayon po, namumuhay po tayo sa mga hungkag na halakhak. Yung halakhak mo, hindi na ganun kasing tunog noon. Namumuhay ang pamilya when everything na ang bawat araw lang ay pinapasalamatan nila ngayon that they survive. And even the professionals, they are just living one day at a time, especially the doctors. And all of us, we just living one day at a time. So if you are going to read everything, news or the print news, even in the apps, in your applications, in your gadgets, ano pong nandyan, the highlights, the news that has been dominated for the past 6 to 7 months is about the fear and chaos and doubts of all the people sa ating pong pangyayari. Now the pandemic has been relaxed. What is happening is about the uncertainties sa ating pong pamumuhay. But in times of uncertainties, mga kapatid, uulitin ko po sa inyo, mayroong Diyos. He is very certain of all His promises. He is very certain of His word. Ang kanyang salita, He is very sure sa kanyang pong salita na ibinibigay po niya sa atin. He is very sure of His promise. Sigurado siya sa mga sinasabi niya sa atin. Sigurado siya sa mga gagawin niya sa atin. Sa ginagawa niya at gagawin niya sa atin. Especially the church. Kaya napakahirap sa tao if you are not belongs to any church. Just like a born-again Christian, it's very hard for you to live one day at a time. Kasi mamumuhay ka ngayon sa takot. Amen? Hindi mo alam yung mangyayari sa kinabukasan. Amen? Pagpakan po natin ang ating pong Panginoon. But in these uncertain times sa ating pong buhay, mga kapatid, in these very uncertain times of this year and the years next, and mind you, sabi sa Biblia, this is just the beginning. This is just the start of everything. So things is still coming. Amen? If you don't have God who will protect you, no one can protect you. You cannot even protect yourself, brothers and sisters in Christ. Hindi mo kaya protektuhan ang sarili mo. No one can protect himself now. Your president cannot protect yourself. Our military cannot protect us. Our police cannot protect your employer, cannot protect us. Only God can protect us. Amen. Today, tomorrow, and the next after of this. So God is very certain of His promises. Amen? He is certain about His promises. Sigurado siya. He is, your promises, the promises that God is telling us, it is real. Totoo. It will come. It will not delay. Even. Amen? If you read the book of life, if you read the Bible, amen, ang dami pong promise ng Diyos po dyan. Napakadami po ng promise po ng Panginoon. But, I'm going to highlight you the paramount of the promises of God, or
Ito po yung pinakamatindi na promise po sa atin po ng Panginoon. His promises about the eternal salvation. Because ito yung lahat kung bakit tayo nandito, ito yung dahilan kung bakit po tayo ginagatol ng Lord to have eternal life. Malagkano kayo ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, this life is just a very short journey of our life. Itong buhay na ito, amen, maiksi lamang ang paglalakbay po natin dito. You might be traveling 60 years, 70 years, amen. The Bible is saying it's only 70 years, but if you extend that one, meron kang favor sa Panginoon, or God is still waiting for you to come back to Him. So when God is telling us that the most important is the eternal salvation, yung buhay na walang hanggan, whatever you have in this earth, it's all nothing. Anumang klase man na may buhay ka ngayon, kapatid, anumang level ng buhay mo ngayon, it's all nothing. Because you are just going to have that life in a very short period of time. 70 years. What is 70 years? Ngayon, ilang taon ka na? Oh, Kambagit. Suya bagay. Suaya! Mapiulos dahil bas? Mapiulos dahil suaya! Amen? Kung baga sa panahon, kung baga sa isang araw, nasa katanghalian tapat ka na. Alas 12 o baga alauna na. Ibig sabihin, papalubog alas 3, alas 4. You know what I mean? Hindi ka alas 9 ng umaga. Ibig sabihin, pasibo, di ba? We are in katanghalian o ba kaya ikaw ay hapon na. Damit hapon. May arthritis. So, you see, papalubog na po tayo. Ang curve po natin ay pababa na siya. So what shall we do? What are you going to do with your life, mga kapatid? This life here is nothing. Sabi ng Panginoon sa atin, what profit for a man if he gains the whole world, but he will lose his one and only soul. Alam niyo po mga kapatid, you have the most very important things in your life. Alam niyo po bang mayroon kayong kaisa-isang pinaka-importante? Meron kayong kaisa-isang mas importante kaysa sa anumang kayamanan, kaysa isang kilong ginto, kaysa isang tunilahatang ginto. Mas importante pa yan sa kahit anumang kayamanan. At meron ganyan. Your soul. That is the most precious things you have is your soul. This is the reason why Jesus Christ died on the cross, to save our soul. Kaya lang sabi niya, what profit for a man if he give the whole world, but he will lose his one and only soul. Anong mahihita ng isang tao? Mapasa kanya man ang lahat ng kayamanan sa mundo, mawawala man naman ang kaisa-isa niyang kaluluwa. You have it. You have to take care of that soul. But you cannot take care of that soul without Jesus. Without His Word. Hindi mo kaya proteksyonan yung soul na yan. That soul, yung soul na yan, pinaglalaroan ng demonyo. Paglalaroan yung demonyo because he wants to confuse that soul. Hello? Palagpagan po natin ang ating pong Panginoon. So, look at these promises. This is the paramount of the promises. Napakami po siyang promise, pero bibigyan ko, ito po yung pinakape kung bakit po. Amen? God promised us eternal life. Buhay na walang hanggan. Amen? Who has this eternal life? Meron na ba ako nito? Meron ka na. When you receive the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior, when you proclaim your faith to Jesus, meron ka na itong buhay na walang hanggan. It is with you right now. Don't lose it. Hello? Don't lose it. Huwag mong hayaan ang diablo na kunin niya yan sa'yo. Ulit, you have it. And that is the most precious things you have that meron ka niyan. Yes, mahalaga ang pamilya mo. Pag di ka na take care of your soul, ikaw lang yan. At ang Diyos lang ang pwedeng ano ng ating pong kaluluwa. Amen? Praise God! Sabi po dito sa John 3:36, he who believes in the Son has eternal life. Do you believe Jesus? Amen. Do you have your faith in Him? You have eternal life. This is what it means kung bakit si Jesus ay pumunta dito.
ayaw niya na tayo ay mabulit sa impyerno. Because if you don't have eternal life, you will be burned in hell. Amen? And ang sabi po dyan, burning in hell is not 50 years or 70 years or 100 years. It is infinite. It is eternal. It is never ending na parusa po yan. But the eternal life that we have is also a never ending to be with God, to be with our Creator. A never ending joy and happiness in heaven. A never ending on singing and dancing with the Lord. This is eternal life. Magpasawalan hanggang pagsamba, pagpapuri sa Diyos, magpasawalan hanggang nakapiling mo ang may likha sa iyo. This is the promise of our Lord. And He is very certain with that. When you receive Jesus Christ, when you believe His Word, kapatid, you have eternal life. Don't lose it by doing bad things dito sa buhay na to. If you're doing bad things, you have to stop it and decide to follow Jesus. Continue your faith. Kahit mahirap. Amen? Ano ba magpapawala ng eternal life sa atin? Sin. Kasalanan. If you keep on sinning, your eternal life, you're going to lose it. Kukunin ulit ng Diyos ang sabihin niya. Yan, bibigyan mo ng buhay na walang hanggan. Hindi mo pwedeng ihalo yan sa kambing at tupa. Mga tupa yung kambing yan eh. Yan ang sabi sa Biblia. Ang sabi sa Biblia, God will separate the sheep and the goat. Kaya if you keep on sinning, you have to stop it. Yes, it's hard. Sabi nga nung ikaw na nang parang mamamatay ako pag hindi ko siya makita. Guni-guni mo lang yan. That comes from the devil. He's just deceiving you. Dinideceive ka lang yan. That is called, yan lang ay, ano ba tawag sa Tagalog? Katangisi. Ha? Kilig. Kilig lang yan. Kaya nga sabi namin dyan, guni-guni mo lang yan. That comes from the devil. If you experience the love of Jesus, kapatid, you are feel like you are living in heaven. Pag maramdaman mo, dumating sa iyo ang pag-ibig ni Kristo, nandiyan sa sayo, yung kapatid, the life that you have, you cannot compare it. Hindi wala kang hanapin sa buhay na ito. Kaya nga sabi doon po dito, John 3:36, he who believes, anybody who believes Jesus, nakapag-aral ka man o hindi, amen? Maitim ka man o maputi, matanda ka man o bata, may ngipin ka man o wala, if you believe God, you will have eternal life. May pera ka man o wala, amen? It is the same eternal life na ini-offer ng Diyos sa lahat ng tao na manampalataya sa Kanya. Doktor ka man, abogado ka man, o kasambahay ka man lang, it is the same eternal life. You see, this is the equality of human life that God has been created. He is offering equal salvation sa bawat isa po sa atin. Kaya ito po, sabi po dito, John 5:24, truly I say to you, he who hears my word and believes him who sent me has eternal life. The promise of Jesus is very certain. If you believe Jesus, if you believe God who sent Jesus to come into this earth, you will have eternal life. If you believe His word, paano ka manampalataya sa Diyos? Wala kang alam na salita ng Diyos. Puro pabebe lang yung alam mo. Gusto mong magpabebe ka sa Panginoon. Read His book, read His word. Alam niyo po ba ang salita ng Diyos kung ano yan? Pag natuto ka sa salita ng Diyos, daig mo pa ang mga scientist na marunong. Daig mo pa ang pinakamatalino dito. Amen? Kasi sa Diyos, ang mga matatalino, kamang mga lamang sa Diyos po yan.
Ang talino ng tao kamang lamang sa Diyos. That's why if you have the mind of God, when you read the book, you will have the mind of God. You are intelligent. Those people who are around us na marunong. Tatalunin mo pa yung mga nakapag-aral kahit hindi ka nakapag-aral. Tignan niyo po ang mga apostles po niya. Bakit? Nakakita ba kayo ng apostles po niya na artista? May-ari ng ABS-CBN? Wala. Nakakita po ko ba kayo ng mga apostles po niya ang doktor? Meron, si Matthew, isa. Ay, si Luke. Meron po ba kayo ng nakakita sa kanya na CPA? Meron. Judas. Si Matthew, si Biyaya. Naniningil ng buwis. But all of them, kung hindi magsasaka, mangingisda. Kung hindi mangingisda, panday. Kung hindi nag-aaral o mga merchant. All of these apostles, hindi po sila aral ng mundo. Pero aral sila ng salita ni Kristo. And according to the Bible, a man who has the Word of God, a man who has the Word of God, sabi niya, mas mayaman ka pa sa pinakamayapan dito sa mundong ito. Ang sabi niya, the Word of God is like a pearl. Ang salita ng Diyos ay para itong perlas. Kaya ang sabi ng Diyos, huwag mong ibigay ang perlas sa baboy kasi yuyurakan na lamang yan. You know what that mean? Huwag mong ibigay ang salita ng Diyos sa mga hindi mananampalataya kasi yuyurakan lang nila ang salita ng Diyos. The word that you are hearing us, the word that we are reading here, ay isa itong perlas na napakahalaga. If you keep it and you have it, mas higit ka pang mayaman kaysa pinakamayaman dito sa mundo ito. Amen! Amen. Kaya sabihin mo dyan sa katabi mo, huwag kang mag-alala pag wala kang pera. Wala kang pera. Amen? Bakit? Hindi ba alam ng Diyos yan? Ikaw lang ba nakakalam? God knows it. Knows it. When every time pag binubuksan natin ang pitaka natin, medyo ulcer na yung pitaka natin. Do you think that God doesn't know it? He knows it. He is just waiting for you to call and pray. He is just waiting for you to ask God. Sabi mo, our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as in heaven. Give us this day. Did you ask God? You don't ask God. Ngayon ka lang humingi sa Panginoon sa Diyos. But you didn't ask God before. Sabi niya, give us this day our daily bread. So humihingi ka, kailangan humingi ka sa Diyos. Ang sabi ng Panginoon sa atin, if you believe, you will receive whatever you ask in prayer. Did you pray? Wala tayong pera ngayon. Bakit? Hindi tayo nananalangin eh. Nananakaw na nga ng diabo yung pera natin eh. Actually, ninanakaw yung trabaho natin. Bakit? You don't pray. Nakalimutan mo yung Diyos. Nung po tayo ay masagana. Amen? But it's not too late. And God is still excited to bless us. To return more than kung ano yung nawala sa iyo. Better kung ano yung mga bagay na wala sa iyo ngayon na gusto mo. God can give better than anybody else. Yung Diyos po natin. Amen! Kalabitin mo ang katabi mo, sabihin mo, okay ka lang. Next slide. Next. John 6:4-7. Truly I say to you, he who believes has eternal life. Amen? Yan katabi mo, kahit walang pera yan, may eternal life yan. Amen. Ngayon lang yan, bukas magkakaroon ng pera yan. Pag uwi niya yan, humingi siya sa Diyos. Humingi kayo sa Diyos pag uwi niyo. Amen? Lumuhod ka, Panginoon. Alam mo po ang aking pitaka at ATM. Paso na. Amen? But, ikaw yung Diyos na hindi napapasok. Lumuhod ka. Sabi mo, Panginoon, pag nanampalataya ako sa iyo, papalain mo po ako. I'm very sorry with my
unfaithfulness. I'm very sorry with my sin. Lahat ng kasalanan mo, isuko mo sa Panginoon. I'm sorry for my doubt. Ibigay mo lahat, umingi ka ng tawad sa Panginoon. Lord, I ask you to help me. I ask you to be with me. I ask you to iunat mo ang iyong kamay sa aking mga pangangailangan sa araw mula sa araw na to. God will move. Amen. Kalabitin mo ang katabi mo, sabi mo, kikilos ang Diyos. Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Amen? The eternal life cannot purchase by any amount. Ang buhay na walang hanggan, hindi mo ito mabibili. Hindi mo ito basta-basta mahihingi. It can only provided by Jesus. Paano? Sabi niya, it is free. Walang bayad ang salvation. Ang eternal life, ang buhay na walang bayad. What is only required is your faith to Jesus. Believe Him. Amen? And He is very certain. Sigurado siya na tayo po ay magkita-kita sa kalangitan. Amen? Unahan lang yan. Alam niyo kung bakit ko sinasabi yan? Ang sabi po sa Biblia, to live is good, but to die is gain. Ano yung ibig sabihin niyan? Pag mabuhay ka sa mundong ito, gusto mo, mabuhay ka dito, anong iuupa sa'yo ng mundo? Kahirapan, frustration, brokenness, pag-iyak, sama ng loob, utang, galit, puot, aaway, hindi pagkaintindihan, and you want to live in this earth. Hello? God only allows us to experience the life here para maunawaan mo kung anong diferensya ng buhay sa mundong ito at buhay sa langit. You are living here and you are crying and you want to live here. Kaya nasabi ng Biblia, our God will not make any mistakes sa kanyang pagsabi. Ang sabi niya, to live is good. Mabuti ang mabuhay. Hindi naman sinasabi ng Diyos na masama ang mabuhay. Kundi, mabuti ang mabuhay. Pero ang mamatay na doon ka sa Diyos mapupunta, iyan ang pinakamaganda. Amen. In the bosoms of God, in the paradise of God in heaven, there will be no sicknesses, there will be no heartaches, there will be no prostrations, there will be no more crying. Wala na ka ng sakit ng kalooban, sama ng loob. Wala ka ng galit at puot doon. Mamumuhay ka na ang ngiti mo hanggang sa tainga. That is only in the presence, in the place of God. Kaya nga sinabi ng Biblia, okay, mabuhay kayo dito. Pag tignan nyo, di ba? Sasaktan tayo, di ba? Umiyak kayo sa gabi. Tinitiis mo na lang yung luha mo. Akala ko ikaw ay akin. May pagkanta-kanta ka pang gano'n. Luha, balasi. Pagkanta-kanta ka. Nang gano'n. Talagang gano'n talaga. Uupan ng mundo lahat ang kanta doon. Ako mo, that is the life here on earth. Amen. Wala nang akin na yun. And that is not what God wants us. Amen? Hindi yan ang gusto ng Diyos sa atin. And you know, God can give you something. A very special human being. Kasi kung humingi ka lang ng Diyos noon, kung kilala mo ng Diyos noon, humingi ka lang talaga sa Diyos. Amen? Dahil sabi mo, Panginoon, ganito na yung edad ko. Virgin na to, Lord. Hindi ka magkakamali, hindi ka luluha. Amen? Kaya hihingi ka sa ating pong Panginoon. Palagpagan po natin ang ating pong Diyos. Amen? Why God is highlighting this eternal life? Kasi mga kapatid, God knows the life here on earth is full of upside down, is full of frustrations. Alam ng Diyos yung buhay po natin. Sabi niya, in this life, you have so many troubles. Sinabi na ng Diyos yan sa atin. Kaya ang mga tao na walang Panginoon, walang Diyos, ang mga tao na unchurched people, hindi nagpupunta sa church, their life is
full of troubles. Kung tayo nga na mga mananampalataya, meron na din tayong problema eh. And how much more those people who doesn't know God, who doesn't have the protection of God. Mas paano yung mga tao na yun? Nakakaawa po mga kapatid. Kung kani-kanino ano na lang umaasa, nakakalimutan niya, umaasa siya dito. Pinili na lang ito kasi umaasa siya dito. Kaya siyang ano yun. It is not, nakakalimutan mo. May Diyos, nakakalinga sa'yo. Hindi ka iiwanan ng Diyos. Tingnan mo nga yung katabi mo. Sino tabi mo, okay na yan. Amen. Okay na po tayo, kapatid. At magiging okay pa ang buhay po natin. Mas magiging okay pa. Just believe. Just keep your faith. Just keep on praying. Wala namang bayad ang pananalangin. Bakit makipid ka? May pinag-iipunan ka. Bakit magtipid yung manalangin? Sabi ni Brad Dennis, manalangin kami dalawa dito during the pandemic, 2 beses kami manalangin. Lagi ko pinapanalangin, Panginoon, yung mga kapatid ko. Panginoon, na nagkakatrabaho ng Friday, bigyan mo sila ng day off. Sabi ni Brad Dennis. Parang ano kasi si Brad Dennis, nakadalo siya dahil lagi siya may pasok nung nakadalo lang siya nung siya ay na disgrasya. Kaya iniisip niya baka madisgrasya na naman siya. But it is not. Mabuti ang Diyos. Amen. Amen? Iniikot niya ang schedule ng ating po kapatid na Dennis. Kaya po, natapakatin na po siya. Our God is a God na impossible. Mind you, my brothers and sisters, huwag mo pong kalilimutan. Ang Diyos po natin ay Diyos ng imposible. Amen. Huwag mong maliitin ang Diyos. Nakala mo ang kailangan lang ng Diyos na ibigay sa iyo pagkain araw-araw. It is not. He can provide more than that. Akala mo ang Diyos hindi kayang bigyan ng asawa? Kaya ka niya bigyan ng asawa. Walang pag-asa. Amen? If you have only prayed God, He can send a human being for you to bless you. Amen. Amen? Maliit lang kasi tingin natin sa Diyos. Baka pag binigyan ka ng Diyos ng tunay na asawa mo, legal na asawa mo, baka magkaanak pa kayo. Amen. Bakit? Bakit si Sarah? Asawa ni Abraham. Bakit si Sarah, 90 years old? Sabi ng Diyos sa kanya, pagkakaanak ka, tumawa siya. Para kung magkakaanak, alam niya, tuyunan siya. Pasas na. Kumbaga, amen, hindi siya magkapaniwala si Sarah. Pero kapag kung binabasa niyo ang Biblia, anong nangyari sa istorya ni Sarah? Ang husband ni Sarah is si Abraham. And then Sarah becomes a mother 90 years old. Bakit lumita ka na ba? Kung si Sarah ginawa ng Diyos. What about you? And they become the father of all nations. Kasi kaya may kata tayo, Father Abraham has many children. How can it be? Kasi Sarah 90 years old. Pasas na. Ilalagay na lang sa kumbaga sa tuyo na But you see the power of God. Kasi hindi po kayo naniniwala. But if you believe, mga kapatid, bakit ayaw mo maniwala? Walang bayad. May bayad ba ang faith? Bakit hindi mo ito maibigay ng buo? Bakit kunti lang ang binibigay mo, wala namang bayad? Bakit hindi ganito kalaki? Bakit hindi ganito kalaki? Maliliit lang ang faith mo. You see? Lakihan mo yung faith mo, kapatid. Amen? This is the promise of God. He is very certain with His word. Totoo ang kanyang salita. Sigurado ang kanyang salita. Amen? Amen? Palagpagan po natin ang ating Panginoon. Our God is very certain about our prayers. Ito sinasabi ko po sa inyo po kanina. Did you pray? How often? How often you pray? Pag birthday? Means that is once in a year. You see? How you say thank you God?
How you ask God? Paano ka manalangin sa Diyos? Pag mahirap ang lahat, pero pag okay ang lahat, wala na. But you see, alam po ng Diyos yun. And you are just mistaken, you are just deceived by the devil. And then, during our time na kayo po ay masaya, nakakalimutan po natin ng Diyos. Pero nung tayo ngayon hindi masaya, pag lumapit ka sa Diyos, hindi pa rin siya pumalikot sa atin. Ganyan kadakila yung Diyos po. Kabitin mo ang katabi mo, sabi mo, dakila ang Diyos natin. Dakila ang Diyos natin. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So He is very certain to our prayers. Amen. The truth is, when we pray, we can be sure that God hears our prayer. Alam niyo po bang ang Diyos pag ikaw ay lumuhod, binubukas ng Diyos ang kalangitan para sa iyo? Sino dito ang naniniwala pag nananalangin siya, napapakinggan siya ng Diyos? Amen. Pray, pray. You have to pray. Makikinig po ang Diyos po sa atin. That is very true, my brothers and sisters in Christ. Amen? The truth is, God, we can be sure that when we pray, God answers our prayer. Now more than ever, lalo na po sa panahong ito, paano po tayo ngayon magre-respond sa ating pong faith? Paano po tayo ngayon natin makiklaim ang certainty ng ating pong Panginoon? Kapatid, when you pray, amen, you have to believe, but when you pray, what you ask with God, it will be with you. Kailangan manampalataya ka. Kasi, useless yung panalangin mo kung wala ka rin pinapanampalatayanan. Hindi ka rin nananampalatayan, ibigay siya sa iyo ng ating pong Panginoon. When you pray, hindi po niya, ang Diyos makapangyarihan sa lahat. Amen? Bakit hindi ka humingi? Pag wala kang pera, tawag ka kagad sa Mumbai. Sabi ko kanina sa likod. Sabi ni Carlvin, ang tao, pag sa, ano yan? Ang tao nagigipit, sa pagaling kumakapit. Tapos sabi niya, ang Kristiyano nagigipit, kay Kristo kumakapit. Amen? I have the other version. Sabi ko, ang taong nagigipit, sa Mumbai kumakapit. Marami sa atin, kaya ka pinagbawal na yan eh. Amen? We have a lot of things to pray. Did you pray your family? Did you pray your jobs? Did you pray your health? Oh, come on. Did you pray your finances? You don't pray. Did you pray kung ikaw ay single? Did you pray kung sino yung magiging kapartner mo? Baka kung sinong-sino na lang yung dumating. Akala mo, ito na kaya ito. Hello? Ang sabi nga, it's better to wait long than marry long. Amen? It's better to wait long than marry long. Hello? A single lady is better than a frustrated and crying lady. Ano niyo ibig sabihin niyan? Mas mabuti pa na maghintay ka muna matagal kaysa mapunta ka sa mating tao na hindi galing sa Diyos. Sabi niya, mas mabuti pa ang babaeng walang asawa kaysa ang bayasawang babaeng araw-gabi ang kanyang pag-iyak. Kasama ng loob. That's why you have to pray. When you ask partners, you have to pray. You ask God. Panginoon, pwede ba akong humingi sa'yo? Alam naman ng Diyos yung hihingin mo na eh. But you have to utter it from your lips. Sasabihin mo sa iyong bibig para iyan tandayan, kapatid, na pag-honor mo sa ating pong Diyos. Pag lumuhod ka, hingi ka sa Diyos. Wala kang hinihingi kaya hindi pa narating. Malay mo, online class siya ngayon. He is in the 5th grade. Grade 5 pa lang ngayon. Ang ibig is, hihingi ka, Panginoon, pwede ba ako humingi sa iyo? Ano yun? Sabi ng Panginoon sa iyo. Kung humingi ng Panginoon, sabi siya, pwede ba akong humingi ng boyfriend? Sabi ng Panginoon, diretsuhin mo na. Asawaan, Amen. Ganun na rin yung Lord. Lord, hingi ako yung galing sa'yo. Galing sa'yo. Hintayin ko, Lord. Hintayin ko, hintayin ko. And God will give. Bakit hindi niyo ipanalangin ang mga yan? Kaya naghihiwalay ang magkapamilya.
may mga broken marriages because they don't pray. Their partner is not comes from God. Amen? Pero pag mag-asawa na kayo, dati noon na hindi naman kayo mananampalataya, now you have to pray again. Sabihin mo, Panginoon, bless our marriage. Amen? Bless our marriage. Bless my wife. Bless my husband. Amen? Bless our heart. Bind us together with love, with one accord. Be our provider. Be the center of our relationship. And God will make that marriage hindi na ito po punong-puno ng pagmamahalan at pag-unawaan. Amen? Ganyan po ang Diyos. Palagpagan po natin ang ating Panginoon. 2 Chronicles 7:14. Amen? If my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, there I will hear from heaven and I will forgive their sin and heal their land. If my people, if it is a proposition, kung mananalangin ka, ang mga tao ay tatawag sa Kanya. Kung ang mga tao ay tatawag sa Kanya, ang sabi dyan sa 2 Chronicles 7:14, magpapakumbaba at mananalangin at hahanapin ang aking mukha, sabi ng Panginoon, at sila ay tatalikod sa kasalanan. Sabi ng Panginoon, I will hear their prayer. Pakikinggan ka ng Diyos. Pakikinggan ka ng Diyos. Kaya pag ibig sabihin, may panalangin ka at hindi pa dumadating, there is a sin in you. Amen? Kasi you have to turn away from wicked ways. Then, and only then, your prayer will be heard by God. Amen? Tanda mo po yun. Kaya, ang sa Panginoon, bago ka lumapit sa Panginoon, Panginoon, patawad po. Bakit? Sabi ng Diyos sa'yo. Bakit? Sabi mo, bakit sabi ng Diyos sa'yo? Nangupit ako sa asawa ko. Sabi ng asawa mo, di ba may umuteng ka? Wala na yun. Kasi pandemic eh. Kaya dami ko palang umuteng. Sabi ng Diyos, if my people who are called by my name humble themselves and pray, seek my face and turn from their wicked ways, there in heaven I will hear their prayer, forgive their sins, and heal their land. Anong ibig sabihin niyan? Heal their land. It means to say na mayroong problema doon sa nasasakupan mo. Mayroong problema sa ginagalawan mong lugar. Amen? Mayroong problema na kung saan yung mga mahal mo sa buhay. Mayroong problema sa doon. And God wants to heal that land, that place kung saan ka nakalugar. Amen? Kaya tayo nagkakaroon ng problema sa kinakalugaran po natin. Saan ba ang lugar natin? Kaya nyo sa bahay lang? In our jobs. In our relation, this is our surrounding. This is our events in all the events in our life. Sabi ng Panginoon, I will heal it for you. Kasi may problema dyan. Hello? So we need, and God is very certain to our prayer. Sabi niya, I will hear them and heal their land. May problema sa financial mo, sa ginagalaw ng financial mo, and God wants to heal that part of your life. Paano? Hindi ka lumalapit sa Diyos. And God is waiting for us, by the way, araw-araw kang hinihintay ng Diyos. Tuwing umiiyak ka, sabi ng Diyos sa'yo, nandito naman ako. Gusto ko ipadala niya ang pastor sa'yo, ipadala niya mga brother at sister sa'yo, you ignore them. Akala mo, galing lang sa kanila, it was sent by God. Kasi nakita ng Diyos ang darating sa'yo. You are having a troubles. Amen? Palagpagan po natin ang ating Panginoon. Next, bilisan po natin. James 5:13 to 15. Is anyone among you in trouble? Sino dito ang walang troubles? You see, lahat tayo may troubles, di ba? Lahat tayo may problema. All of us has some uncertainty. Meron tayong dala-dala sa dibdib, meron tayong mabigat sa buhay, meron tayong iniisip, meron tayong pinoproblema, at meron nagpapabigat sa buhay po natin. Meron mga bagay na hindi tayo makatulog. Sino dito ang masarap ang tulog lagi? Amen? You are blessed by God. Amen?
Is anyone among you in trouble? Let them pray. Hello? Pag may trouble ka, may problema ka, sabi niya, manalangin ka. Is anyone happy? Let them sing songs of praise. Ginagawa natin yan, ano? Amen? In the presence of God, there is joy. Kaya kayo po ay sumasayaw at nananalangin. Let them sing songs of praise. Is anyone among you sick? Let them call elders of the church to pray over them and anoint them with the oil of the Lord. Hello? Are you sick? Approach your pastor and ask him to pray for you. You will get healed. It is said by God. Alam ng Diyos na mahirap kang maningangin sa Diyos. Kaya sabi niya, may paraan pa rin ng Diyos para gumaling ka. Paano? Pupunta ka doon sa elder mo, sa pastor mo, at sabi mo, Pastor, may masakit yung ganito ko po at hindi po ako makatulog. Ito yung problema ko. Pwede mo ba ako ipanalangin? This is what God is saying to us. Alam niya, hindi ka marunong manalangin. But still, ang sabi niya, pwede kang pumunta doon sa pastor mo para humingi ng panalangin. Sabi nga nung kwento ng isang pastor, sabi niya, sino mang may sakit, lumapit at siya ay magagalingin. Alam na niya itong kwento na ito. Amen. Lumapit yung isa. Sabi niya, ano mo? Anong sakit mo? Binulong niya sa pastor. Pinanalangin siya ng pastor. Sabi ng pastor, Panginoon! Itong kapatid po namin ito. Ang amo po yung kanyang sakit. Pagaligin mo po sa kanya ang kanyang almoranas. Sabi niya, Pastor! Hindi po almoranas. Ulcer. Puso. But what he doesn't know, he has also. Meron din sa sakit ng almoranas actually. You see, even you don't ask, God is still. Kasi ang sabi niya sa atin, all the prayers that you cannot utter from your lips, let the Holy Spirit intercede for the prayers you cannot. Amen? Sabi niya, hayaan mo ang Masantong Espiritu ang tumulong sa mga panalangin, hindi mo maipanalangin. Hello? Tingnan mo yan katabi mo. Walang almoranas sa magaling. Magaling na yan. sabi nung Pastor, wala kong mag-ulsa. Hindi ka makapunta ng abroad kung may almoranas. And you can say, if anyone gets sick, if anyone among you sick, go to the elders and ask the prayer. Ang ginagawa po ng tao, pag may kunting karamdaman, doktor na kagad. Sa Pilipinas, lagas kagad ang mga pipe mo dyan, consultation pa lang. Tapos bibigyan ka lang ng Panadol. You can see, nakakalimutan nyo, mayroong Diyos. Mayroon tayo mga elders ng church. Kahit masakit. Pastor, ipanalangin mo ako. Marami pong gumaling. Maniwala po kayo, maghihirap ang mga doktor sa akin. Hindi sila kikita. Labi ko sinasabi sa mga kapatid, isasarado ang ospital pag sa Pilipinas, born again lahat. Bakit? Walang pupunta doon eh. Bakit? Pupunta sila sa church, sa pastor. May cancer ka, punta ka lang, hindi pupunta sa ospital, pupunta pag born again yan. Why? Kasi they know the Word of God. Pinuubos mo yung pira mo, doon binibigay mo lang sa doktor. Ito sinasabi ko, napakalinaw. If anyone among you gets sick, let them call the elders of the church to pray over them and anoint them with the oil and the name of the Lord. And the prayer offered in faith will make sick person well. Sino nagsalita nito? Ang Diyos. Ang panalangin daw ng may pananampalataya, amen? Ang taong may sakit ay makakatanggap ng kagalingan. Amen. Nasib mo yung pera mo.
in just twinkling, ganyan lang. Kayang pagalingin ng... Nakalimutan nyo ang Diyos. Nagsasauli ng buhay when Lazarus was been buried. Amen? Sabi sa kanya ng kanyang kapatid, sabi sa kanya ni Martha, Panginoon, umaaka ka lang, sana naagapan mo si Lazarus, ang kaibigan mo. Kasi patay na si Lazarus, nakabalutan, nandoon na sa libingan. Anong ginawa ng Diyos? Tinawag niya si Lazaro, come out Lazaro, and Lazaro nagbuhay ulit, isinauli ng Diyos, binalik ng Diyos ang buhay ng ni Lazaro. Ang sakit mo lang, ang muranas, hindi kaya. Kayang-kaya, nakakalimutan nyo yung 12 years na babae inaagasan ng 12 years. When he touched the cloth, yung laylayan ng damit ng ating Panginoon, instantly, she received healing. Hindi pa sa susunod na panahon, hindi pa sa susunod na oras siya gumaling, instantly. Ganyang katindi ang kapangyarihan ng Panginoon. It's just a matter of faith. Kaya yung babae ang sabi niya, kung mag-aano ko lang ang ng Panginoon, gagaling ako. He released his faith. He gave it to God. Nangyari sa kanya, natouch niya, instantly siya ay gumaling. Alam niyo po ba kalagayan ng babaeng, 12 years lang inaagasan ng dugo continuously? Anong itsura niyan? Payat na yan. 12 years. Anemic yan. Leukemia yan. Kung ano na, lahat ng anything na sakit kasi continuous ang kanyang pag-agas ng dugo. Ubus ng kayamanan niya, ng kanyang pamilya sa pagpapagamot niya. Mabaho yan. Walang kaibigan niya, of course. Hindi siya makipag-socialization kasi mayroon siyang sakit na gano'n eh. And 12 years, and instantly, hindi nga lang minuto, instantly, she received his healing. Tapos ikaw, kunting ano lang, may appointment ako ngayon sa doktor, hindi ako makakapunta sa simbahan. Come on. Ang liit ng tingin niyo sa Diyos. Mayroong Diyos na makapangyarihan sa lahat. All kind of sicknesses and diseases can be healed by God. This is just another example. Marami kayo, magbasa kayo ng Biblia. And His word is very certain. His power is very certain to us. Hindi magkakamali yan ang kapangyarihan ng Diyos para po sa atin. Amen? Palakpakan po natin ang ating kapangyarihan. Mark 11:24. Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours. It will be yours. Kung mananalangin ka, amen, anuman ang panalangin mo, anuman hingin mo sa Diyos, mga kapatid, manampalataya ka na ito'y tatanggapin mo at matatanggap mo. Kasi, kaya pag manalangin ka, Panginoon, ganito na yung edad ko, pero humingi pa rin ako ng asawa. Yun. Hello? Test God. Sige, subukan niyo ang Diyos. Bakit hindi kayo humingi? Hingi kayo sa Diyos. Wala na siya. Patutunayan sa iyo ng Diyos yan. You ask God. Amen. Turn away. Remember, turn away from your wicked ways. Iwanan mo ang maling buhay mo. Ask God. Tuhod ka sa Panginoon. Well, bigyan mo ako ng asawa. Totoong asawa ko. Na I can say, I can walk in the street. I can walk na kasi na ano ko yung totoong asawa ko. You see, God will give it. Diyos siya. Nothing is difficult for thee. Walang mahirap sa Diyos. Tayo lang ang matigas ang ulo, mahirap manampalataya sa Diyos. Ipinipilit mo yung gusto mo, which is not. Ito yung gusto ng Diyos sa'yo. Gusto niya maganda buhay mo. Gusto niya may mag-ahog ka sa'yo. Gusto niya na may magsasabi sa'yo. Gusto niya na may magsasabi sa'yo na totoong mahal ka niya. Totoong ano ka? Totoong kahit maputi. May tira. Amen. Ito yung gusto ng ating pong Panginoon. Pagpakan po natin ang ating Panginoon. So God is very certain to our prayer. When you pray, you have to believe. He is very certain. He is very determined to release
Yun po yung mga pinapanalangin po natin na ibigay po sa atin ang ating pong mga panalangin. Kalapit yan mga katabi mo, sabi mo, manalangin ka! Manalangin ka! Amen? Manalangin po tayo. Amen? Next. Number 3, He is very certain about our protection. As I'm saying earlier, you cannot protect yourself. You cannot protect your family. God has the power to protect us. But God has the power to protect our children in the Philippines. Amen. Paano mo ngayon puproteksyon ang asawa mo doon sa Pilipinas? They cannot even protect by our government. Paano mo ngayon puproteksyon? But we have God who is very certain. He is very determined. He is seriously wants to protect us and our family back home. He is seriously wants to protect our jobs, our health, our body. Pero bakit ganon? Ang nangyayari sa buhay ko natin mga kapatid. Sabi po sa 1 John 5:18, we know that those who have been born from God don't go on sinning. Rather, the Son of God protect them, and the everyone can harm them. You see, those people who has been born of God, ang ibig sabihin ng born of God, pinanganak ka sa langit, galing ka sa langit, bumaba sa lupa. That is not the meaning of the born of God. Born of God is a born-again Christian, born in spirit. Amen? These are the people who are here right now. Tayo yung mga tao nandito. We have supposed to have our day off. Amen? Kung kuyang-kuya-kuy ka doon sa kama mo and receive nothing. But here, hihikab-hikab ka, but you are receiving many things sa ating pong Panginoon. Ang sabi niya po sa atin, those people who are born of God, born again Christian, bagamat ikaw minsan nagkakamali, bagamat ikaw minsan ay matutokso, madidisip, but you cannot go on sinning. Hindi ka magpapatuloy sa kasalanan. And God is very certain into this word. Kasi may salita ka ng Diyos. Amen? May salita ka ng Diyos, may conviction ka. Ang Holy Spirit, lagi nandyan sa'yo. Sabi niya, magsabi ka ng totoo. Huwag kang mag-uwi ng hamburger. Sabi ng totoo, hindi ka naman nag-overtime, nag-charge ka ng overtime. What I mean is, God is very certain, kapatid, na us, who are church people, us who receive Jesus Christ, tayo mga tao na tumanggap kay Kristo, nang tanungin ka, tinatanggap mo pa ang Diyos, ang Panginoon Kristo bilang Diyos sa sariling tagapagligtas. That moment when you say, yes, you have been born again. Ipinanganak ka at magbabago ang iyong buhay, may bago kang buhay. At ang sabi po dyan, mga kapatid, God is very certain to protect us. And that everyone can harm us. Ang diablo daw ay hindi po tayo, ano ba sa Tagalog yung harm? Hindi siya mag-focus sa atin ng kapahamakan. Hindi tayo madadalhan ng kapahamakan ng diablo. Amen? Kasi ang diablo, ang gusto niya ay mapahamak ang buhay po natin. At ang sabi niya, God will protect us. He is very certain of our protection. Day by day, minute by minute, pinoproteksyonan tayo ng ating pong Panginoon. You have to protect how can you protect your family back home? Let God protect them. Amen? Panalangin mo, Panginoon, ang aking asawa. Amen? Ilayo mo sa mall, makaming ano doon. Say, maraming virus pa doon. Amen? Say ngayon, pero ilayo mo ang mata ng aking asawa in Jesus' name. Marami ngayon online, medyo, ano mo ba? You have to. Amen? Sa aming mga lalaki, ako rin, nagnanalangin ako ng ganyan. Lord, sabi ko sa prayer ko, Lord, in the name of Jesus, teach my wife how to handle our finances. Turuan mo ang aking asawa ko paano po i-handle ang aming pong financial. Pagkasyahin mo ang aming pong pera. Lord, teach him how to become steward, kung paano po niya hahawakan at ikikip yung pera po namin. In the name of Jesus.
Tulungan mo siya. Give her the wisdom. Sabi, bigyan mo siya ng katalinuhan. Bigyan mo siya ng kaunawaan kung paano po niya i-handle ang ating pong panasa. If you pray for that, magmaniwala po kayo. Amen? Pag silyan, sabi ng asawa mo, saka na yan. Amen? Saka na yan. Ang mahilig yan sa online. Order sa online, makikita mo, hindi na yan magkaano sa online. Why? Babaguhin ng Diyos yun. Kaisipan niya. Kaysa sasabihan mo yung asawa mo, oh, nagpadala ako dyan. Ingatan mo yung pera, huwag kayong gastos ng gastos dyan. Akala nyo, pinupulot ko pera dito. Away yan, away ang ano nyo yan. Pag ganyan lagi ang sinasabi mo, at eventually maghihiwalay din kayo. Amen? Nasasaktan mo yung asawa mo. Ano yan? Lagi na namang may bagong blouse. Ako ang ginagawa ko sa sister wife ko. Pag ano, nakikita ko yung buhok namin dyan, magpaon ka, magpaniban ka. See? But I already praise God na sabi ko, Lord, turuan mo aking asawa kung paano i-handle ako na. Bumili ka ng bago mong damit. I encourage her. Because I love her as my wife. Pero because I pray for her, meron akong tiwala sa kanya. Amen? Kung gastusin niya yung pera pinapadala mo, doon ako magsusumbong sa Diyos. Panginoon, pinakailaman mo ba yung asawa ko na inawakan mo pang kanyang kamay? Doon ako magsusumbong. Amen? Huwag mo siyang aawahin. Hello? Baka sabihin mo, kakapadala ko lang, wala na kagad. Bakit? Ilan pa yung pinadala mo? 10 yung anak mo. Nagpadala ka ng 2,000, 10 yung anak mo, naghahanap ka. Kung bakit wala na kagad. At tapos, magpadala ka, ano lang, every 3 months? Na. Amen. Palagpagan po natin ang ating next verse. Isaiah 41:10. So do not fear. I am with you. Do not dismay. For I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous hands. Huwag daw po tayong mangamba. Huwag daw po tayong matakot. Ang sabi ng Diyos, huwag kang matakot. He is very clear. He is very certain. He is very serious sa kanyang sinasabi. Huwag kang mangamba. Amen? Huwag kang matakot. Ako ay sasayo para lakasin kita. At hahawakin kita, itataas kita, sabi ng Diyos sa atin. Huwag kang mag-alala. Keep going of your faith. Keep believing. Keep praying. Itataas ka ng Diyos. Amen? And He is very certain sa ating sa kanya pong salita. Totoo ang kanyang salita. Minsan sinabi ko sa asawa ko, kung sinabi ko huwag kang maniwala, kung sa Diyos ang nagsabi, mas paniwalaan mo yun. Amen? Pag binasa mo Biblia, nabasa mo yan ang totoo. Ang salita ng Diyos. Next, Deuteronomy 3:16. Be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them. For the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. Lagay mo sa puso mo. Panginoon, sabi mo hindi mo ko iiwan o pababayaan man. Sabi mo, sasamahan mo ako. Tanong niyo kay Sister Mary, sa experience niya kung paano siya sinamahan ng Diyos. Nag-apply na walang CV. Ikaw mo lang ang dala niya. Yung doktor na nag-interview sa kanya, yung pa ang gumawa ng CV at tinanggap siya. Kaya ang sabi niya, kasi itong sinasabi ng Diyos, I will go before you. Sasamahan kita. Hindi kita iiwan o pababayaan man. Pero mo, mag-a-apply ka, ikaw mo lang ang dala mo. Anong ina-applyan mo? Ina-apply ng hospital yun? Because this is the promise of God. Ito kasi yung promise ng ating pong Diyos. Sasamahan kita kahit saan ka man magpunta. Huwag kang matakot. Huwag kang mangamba. Sasayo ako, palalakasin kita, sabi ng Diyos sa atin. Kaya kung nangihina ka, pati ilagay mo sa puso mo. Ako, sasabihin mo sa isa, ilagay mo sa puso mo. Lagi mong sabihin, hindi mo ako iwanan, Lord. Minsan magkakamali ako, patawarin mo ako, Lord. Pero huwag mo akong iwanan, Lord. Samahan mo ako. Saan ako mapunta? Panginoon, ituro mo sa akin yung kumpanya. Kahit 20,000 lang ng sahod, pwede na yun. You have to ask God. At maniwala ka na hindi ka niya iiwanan.
at totoo. Totoo at totoo. At isisiksik namin sa inyong puso yan na totoo ang kanyang salita ng ating Pong Diyos. Amen. Kung salita lang namin, unless we go to the Word of God. Yes, of course, dahil may takot kami sa ating Diyos. We can encourage you, mas paniwalaan nyo ang nababasa nyo sa Biblia. Kaya magbasa kayo ng Biblia. Amen! Palagpagan po natin ang Diyos. Lapit na po tayo. Psalms 23, 1-2. The Lord, one of my favorite verse. Psalms 23. Actually, one lang. Paborito ko na yan. The Lord is my shepherd. I lack nothing. He makes me lie down in green pasture. He leads me beside quiet waters. Alam niyo ibig sabihin yan? If the Lord is your shepherd, you have everything. Amen. Kasi ang sabi niya, if Jesus is my pastor, is my shepherd, I lack nothing. Mayroon ako lahat ng kailangan ko. Bakit wala tayo? Because Jesus is not your shepherd. There are other shepherds na hinahayaan ninyo na i-shepherd na kayo. And he is deceiving you. That is the devil. But if Jesus is your shepherd, you should not be lack nothing. Dapat kung anong kailangan mo, mayroon ka na kasi you have Jesus. Jesus, and all of things is created by God. It comes from God. Hininga mo pa nga eh. Galing na sa Diyos yan. Amen? Kahit umaga, hindi ka pa nagpumog. Amen. Still, that comes from God. That is life. Bakit hindi kayo Bakit hindi kayo mag-ano sa Panginoon? Bakit kayo nagtitiwala kung kani-kanino? Dito kayo magtiwala, dito kayo magpaturo at mag-aral. Dito kayo magpapastol ang Panginoong Jesucristo. Learn His Word. Ang sabi niya, you should not be lack nothing. Kasi meron na siya ang Diyos. He created all things. Kaya nga sabi niya, the Lord is my shepherd. I lack nothing. Araw-araw sabihin mo yan. Psalms 23 verse 1. Psalms 23 verse 1. Tandaan mo, ilagay mo sa puso mo. Jesus Christ be my shepherd. Jesus Christ be my shepherd. Every day, every hour of my life. Be my shepherd. Pastulan mo ako. Now you should not be lack nothing. Wala kang asawa. Bakit? Kasi hindi si Jesus yung shepherd mo noon. Kinuha ang asawa mo kung saan napunta. Wala kang bahay hanggang ngayon. Wala kang pera hanggang ngayon. Bakit? You lack nothing. Kasi nawawalan ka because Jesus Christ is not your shepherd. There is no way kung totoong si Jesus Christ ang iyong shepherd. You should have everything you need. Mayroon ka dapat ng lahat. Hello? Wala pa tayong lupa. Nasa puso lang ang ating lupa. Okay, wala ng asawa. Amen? Hingin mo sa Diyos yan. But the thing is, why you lack something? Bakit mayroong kulang? Bakit wala kang ganito? Bakit wala kaming ganito? Lord, bakit wala ito? Bakit nawala ito? Because Jesus Christ is not your shepherd. If truly Jesus Christ is your shepherd, you should have everything. Hello? Because that's why I'm telling you, starting today, mula sa umpisa ng araw na to, let Jesus Christ be our shepherd. Siya ang magpakilos sa'yo. Hayaan mo, pakialaman niya yung isip mo. Pakialaman niya yung sinasabi mo. Pakialaman niya yung bulsa mo. Pakialaman niya yung pamilya mo at lahat ng mga activities mo. Let Jesus Christ lead Him. Kasi siya ang ating pong pastor. If you allow Him, you will lack nothing. Ito lang ang binibigay mo sa'yo. Ito lang muna sa'yo ang Lord, sa buong linggo, sa'yo munang Friday. Isang araw lang binigay mo sa Diyos eh. Gusto mo sa Diyos, makialam lang sa'yo ng Friday. What about the whole week? Why you are not giving the whole word, the whole week, the whole hour, 24 hours a day? Pakialaman mo ang aking financial, pakialaman mo ang aking relationship, ang aking mga anak. I always telling this to you kasi ang Diyos lamang ang pwedeng mag-provide kasi He is Jehovah Jireh. Anong ibig sabihin ng Jehovah Jireh? He is the provider. He is the supplier of all things.
Kaya kung may Diyos ka, you have the supplier. Kung ano ang wala ka, isusupply niya yan sa'yo. Kasi siya yung Diyos. He is a Jehovah Jireh. Anong wala ka, sabihin mo sa Diyos. Di ba, Lord, you are my Jehovah Jireh. Ikaw yung supplier ko. Ikaw yung deliverer ko. Ikaw yung provider ko. Give it to me, please, Lord. Kung nagpapa-shepherd ka sa Panginoon, nagpapaturo ka sa Kanya. Hayaan mo makialam siya sa iniisip mo, sa relationship mo, sa mga decision mo at plano mo. Hayaan mo, ganyan po magpa-shepherd. And then, everything will become to you. You will lack nothing. This is our God. Tayo lang ang ayaw magpa-shepherd sa Panginoon, kaya tayo nawawalan. Amen. Pero huwag kang mag-alala, it's not too late. Amen. May panahon pa. Magpaturo po tayo sa Panginoon. Ibigay natin ang lahat sa ating pong Panginoon. Kalabitin mo ang katabi mo, sabihin mo, Jesus Christ is our shepherd. Jesus Christ. Sabihin mo, we lack nothing. We lack nothing. Palagpagan mo natin ang ating pong Panginoon. The last part. Amen. Jesus is very certain about our place. Amen. Where is our place? The Bible, the entire story ng Bible, ang istorya ng buong Biblia, my brothers and sisters in Christ, is about building family of God. Amen? God wants us to be His family. He wants us to honor Him and give glory to Him. So the Bible, amen, has been, it is the story of love. Ang Biblia, istorya ito ng pag-ibig ng Diyos sa tao. Amen. Amen. Alam niyo yung Israel, ang alam niyo lang na istorya. Si San Pedro may manok. Yan ang alam niyo. Maling istorya yan. May manok nga si San Pedro. Kaya lang sinama natin lagi yan. Alam niyo yung istorya, si David at Goliath. Tama yan na istorya yan. But I'm telling you, this is the greatest love story in the whole universe. The love of God to me and to you. To me and to you. It is a very beautiful love. Ito yung pag-ibig. Kapatid na tinatawag na agape love, unconditional love. Ang Diyos na naman ang pwedeng magbigay dito. Amen? Kaya pag binabasa mo ang Biblia, kapatid, binabasa mo ang Biblia, makakalimutan mo yan, naghahanap ka ng pag-ibig sa labas, mababasa mo ang Biblia, ito punong-puno ng pag-ibig. Ito yung forever na pagmamahal, itong nasa Biblia. Ang pagmamahal ng Diyos po sa atin. Makakalimutan mo yung pag-ibig sa labas na hindi totoong pag-ibig. I call it a cheated love. Susundin na natin. Bakit? Cheated love daw po. Kasi gustong sungkitin yung langit. Yung bituin, hindi naman kanya. Yung bituin, tapos ibibigay sa iyo. What I mean is, ito yung totoong pag-ibig, kapatid. That's why when you start reading the Word of God, iiyak ka, makakaramdam ka ng kaginhawaan, makakasumpong ka ng solusyon sa problema mo. Bakit? It is full of love. And you will feel love. Mararamdaman mo ang totoong pag-ibig at pagmamahal. Mararamdaman mo at mapapasayo ang totoo na pagkikil sa'yo ang ating pong Diyos. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Ephesians 1:5. He predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ in accordance with His pleasure and will. Through Jesus Christ, God adopt us. Amen? Sa pamamagitan ni Kristo, inampun tayo ng Panginoon. Inari tayo na kapamilya ng ating pong Panginoon sa pamamagitan ni Kristo. Walang ibang paraan upang ikaw ay maging anak ng Diyos maliban lamang sa pamamagitan ni Hesus Kristo. When Jesus Christ, you receive Jesus Christ as your Lord and Savior, you proclaim your faith, anong ginagawa ng Diyos sa atin? Inaahari tayo ng Diyos na bilang anak at kanyang mga children. Inaari kanyang anak na lalaki at anak na babae. Ano ang karapatan mo bilang isang anak? Pag ang ama mo ay Diyos. Wow!
whatever available in heaven, it will be with you. Di pwede mong hingin kung anong available sa langit. And all is available in heaven. Pwede mong hingin yon sa ating buong Diyos. Kaya nga, hindi ka makahiling kasi hindi mo hindi ka children ng God. Makakahiling ka lamang sa Diyos if you only become the children of God. Ang sabi to diyan po sa Ephesians 1:5, sabi niya, He put in His name. Pinlano niya, dinesisyonan niya na ikaw at ako ay maging anak niya. Hello? Palagpakan po natin ang ating pong Panginoon. We have a place in heaven that is a priceless place. A wonderful place na pwede lamang itong ibigay ng Diyos sa lahat ng kanyang sa ating pong mga anak. Sabi po dito, in God's eternal family, we are His eternal family. Tayo daw yung magpasawalang hanggang kapamilya ng ating Diyos. Hindi lang kapamilya, kapuso, kapatid pa. Sabihin na ninyo. Kapamilya nga sa atin, nawala eh. Ito ang totoo, hindi ka mawawala. Palagpakan po natin ang Panginoon. You can see the last verse. John 1:10. Yet, to all who did receive Him, to those who believe in Him, in His name, He gave the right to become the children of God. Ang sino daw ang tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo, nanampalataya sa Kanyang pangalan, binibigyan Kanya ng karapatang maging anak ng Diyos. Kaya pag-uwi mo, sabi ng aming pastor, basahin mo, ulitin mo John 1:12. Panginoon, anak mo nga pala ako, pwede ba akong humingi sa iyo? Ano bang mayroon ng Diyos? Wow! Hilingin mo ngayon kung anong hilingin mo sa ating Diyos. You will be amazed. You will be amazed, mga kapatid. Pag-uwi mo, humiling ka sa Diyos. I-claim mo ito, Panginoon, totoong anak mo ako, humiling ako ng ganito sa iyo. Hello? Tabi mo katabi mo, may kahilingan ka ba sa Diyos? Umpisahan nyo ganito, maglista kayo ng kahilingan nyo sa Diyos. Lord, kunti lang itong hinihingi ko, mga 50 lang dito na item. Ilista mo. Pero mayaman ka Lord eh. Sa'yo naman ang lahat eh. Hilingin mo, kapatid, kung anong makakabuti sa'yo. If your prayer is in line with His Word. Amen? If your prayer is in line with the will of God, immediately you will receive it. Pero pag inihingi mo ay hindi yan naka-inline sa kanyang salita, sa kanyang kalooban, you have to wait. Either the answer is no. Amen? Gusto nyong malaman kung ano yung kahilingan ng mother ko? Sabi ng Diyos sa kanya, no. Alam niyo po yung kanyang kahilingan? Sabi niya, lagi ko narinig na ito, sabi niya, Panginoon, sana tumama ako sa wedding. Is that in line with God? No. Awa ng Diyos, hindi siya tumama kahit minsan. Pero kung ang prayer niya, Panginoon, bigyan mo kami ng salapi, Panginoon. Ituro mo kung saan kami magtrabaho. Ituro mo kung saan mo kami pagpalain. Hello? Bigyan mo kami ng kalakasan ng katawan para magpagtrabaho. Then, this is in line. This is in line. Panginoon, bigyan mo ako ng sideline. Amen, extra income. Pero yung gusto ko, yung maglilingkod pa ako sa'yo. Magkakapaglingkod pa ako sa'yo. This is in line, mga kapatid. Amen? You cannot cheat God. Hindi mo magugulangan ng Diyos. Panginoon, ilagay mo ganito, Panginoon, pwede mo ba akong bigyan ng isang sakong salapi? Sabi ng Diyos, anong gagawin mo sa pera? Maria. Kasi, sabi ng Diyos, hindi mo nga alam kung saan mo gagamitin, tapos hihingi ka. Parang katulad yan. Panginoon, sabi niya, gusto kong magkaroon ng kotse, bigyan mo ko ng kotse. Hindi siya binibigyan ng Diyos. Bakit? Hindi marunong magpanihoy. Kumuha ka muna ng lisensya mo. Ang ibig ko magsabihin, hindi po natin pwedeng laruin ang ating panalangin.
hindi mo magugulangan ng Diyos. Amen? Ganyan ko ibig sabihin, when you pray, ganito ang mga magagandang panalangin. Panginoon, gusto mo ba akong magkaasawa? Kung magkakaasawa ako, Panginoon, yung makakapaglingkod kaming mag-asawa. Gusto ko yung ibigay mo sa aking asawa, pag manalangin siya, bumubukas ang langit. Sabi mo, Panginoon, bigyan mo ako ng asawa. Magpumpagsamba ang magpuri siya, yumayanig. Alam niyo ibig sabihin mo? Mananampalataya sa Diyos. Amen? Malalim ang relasyon sa Diyos. Amen? Na pag lumuhod siya sa Diyos, kapatid, ang langit ay bumubukas sa kanyang panalangin. You have to pray. Yan ang mga naka-inline na prayers. Amen? Pagka pupunta ka ng balad, sabi mo, Panginoon, punta ako ng balad. Amen? Kumusta yung panalangin natin, kahit Kristiyano na sana mabili ko yung gusto ko. What do you think of that prayer? That is a selfish prayer, di ba? Bakit hindi ka po, sabi ko ng ganito sa Panginoon, pupunta ako sa balad, mayroon akong gustong bilihin. Itulong mo naman sa akin kung sino yung gusto kong mabili ko sana ng mura. Panginoon, at sana, higit pa, makapaghayo ako doon. Alam niyo po, when we pray, sabi ni Brother Davis dito, pag po kami namin, alam niyo, prayer namin, Panginoon, sana po sa building na ito, mayroon lang kaming isa na mahayuan para sa simbahan nito. Hello? And dumating. Tapos dumating ito si Brother Jerry at si, hindi lang isa, hindi kayo, dalawa. Hello? Noong nag-umpisa itong simbahan na ito, lahat kami lalaki. Kaya yung simbahan, punong-puno ng walang bulak-bulak. Nanalangin kami. Amen? Hindi man lang kami makatikim ng mga kakaling. Kasi mga lalaki kami. Amen? Makakatikim lang kami pagka mabisita kami doon sa mga kabilang church natin. Nanalangin kami sa Diyos. Panginoon, bigyan mo kami ng kapatiran namin mga babae. Yung ano Lord? Katulang namin naman dito. Yun, hingin namin. Yung magluto, yung puso para sa iyo. Ngayon sabi namin, kahit isa lang, hinihingi namin isa lang. Isa lang lagi. Tignan nyo, ilang kayo. Do you think? See? Totoo ang Diyos. Nakikinig siya. At we still keep on praying. Sabi namin, Lord, kagabi, nung Webes na namin, lagi namin na, Panginoon, kahit isang taga-magrabi lang. Isa lang, Lord. Okay na po kami. Mahayuan po namin ang kapatid po namin. Na itong mga kapatid po namin, mga kapatid, magkaroon siya ng special relationship sa iyo. Mabago ang kanyang buhay. Itong kapatid namin na ito, Panginoon, yung bang mananampalataya siya na gusto sa iyong salita. Yung magsasambad, magpupuri siya sa iyo. Mananatili siya, magiging workers mo siya. Yan lang ang ginamit. Isa lang ang hinihingi namin. Amen? Because I know in my heart, our God is a multiplier God. Nagmumultiply siya. Yung hihingi ka ng isa, bibigyan ka ng 10 ng Panginoon. Hello? Ang tao, pag humingi ka ng isa, kalahati bigay sa ibang tao. Meron pang sumbat. Meron pa yan, ibalik mo yan kagad Pero ang Diyos, pag humingi ka ng isa, bibigyan ka niya 10. Humingi ka ulit, gagawin niyang 20 yan. Ganyan ang ating pong Diyos. Palagpagan po natin ang ating Panginoon. Diyan po nagtatapos po ang ano po ng Panginoon at ang nasa conclusion na po tayo. Then, sabihin mo sa iyong katabi, may natutunan ka ba? Kung wala kayong natutunan, uulitin ko! Ate, manalangin ka. Natutunan ba tayo? It is always a blessing, kapatid, to hear the message from God. Kaya pag nandito kayo sa loob ng simbahan, kapatid, kunin ninyo lahat ng mensahe ng Panginoon. Ilagay niyo sa puso niyo, it is more than gold. Dadalhin kayo niyan, yung mga salita na yan, dadalhin kayo yan sa matagumpay, mapayapa at masayang pamumuhay. John 16:33, I have told you these things, so that in me, you may have peace. In this world, you will have troubles. Ito na, sinasabi ko sa inyo. Sinasabi na ng Diyos. Amen? But take heart,
I have overcome the world. Sinasabi ng Diyos sa atin, sa akin, mayroon kayong kapayapaan. Sa mundo, mayroon kayong problema dyan. Pero huwag kayong mag-alala. Take heart na overcome ko na lahat yan. Lahat ng problema mo, pinoproblema mo, in-overcome na ng Diyos yan. Lahat ng sakit mo, kawalan mo, napagtagumpayan na ng Panginoon yan. Anong ibig sabihin nito? It means, if you have Jesus, if Jesus lives in you, mapagtatagumpayan mo din ang lahat ng mga yan. Sinasabi niya, bakit ito sinasabi sa atin? Mapagtagumpayan ko na yan. That's why if you proclaim your faith to Jesus, if you receive Jesus as your Lord and Savior, mapagtatagumpayan mo yan kahit anumang klase ang dating dito sa mundong ito. Kasi na-overcome na ni Jesus yan. This is His Word. And He is very certain. He is very determined. And is very serious sa kanyang salita po sa atin. Ano ba ang bakit hindi ka maka-overcome? Mahal ko kasi siya eh. Gudi-gudi mo lang yan. Amen? Ma-overcome mo yan. Yes. Alam ng Diyos yan. But if you will allow God, sabi mo, Lord, kunin mo ito sa akin. And you will see. Amen? Sabi niya, mapagtatagumpayan mo ito. Amen. Alam gusto ng Diyos, mabuti ang buhay natin. Gusto ng Diyos yung may pagmamalaki ka rin niya. Anak ko yan. Gusto ng Diyos, pag nagsalita ka, makikinig sila. Hello? Gusto ng Diyos, ikaw ang nagbibigay. Ikaw ang nagpapautang. Alam niyo ba, sabi niya sa atin, you should be the head, not the tail. Tayo daw yung ulo, hindi buntot na susunod-sunod. Tayo daw yung pangulo, hindi tagasunod. Tayo yung kapitalista, hindi yung tayo mga nagtatrabaho para sa kanila. Yan ang gusto ng Diyos sa atin. Pero hindi natin ito makamtan because we don't believe God. Kapatid, kung ano man yung pananampalataya mo, dagdagan mo pa. Dagdagan mo. Huwag kang magtipid. Wala ka naman pinag-iipunan. Dagdagan mo pa ang pananampalataya mo. Lakihan mo pa ang tingin mo sa Diyos. Amen? He is very certain for this uncertainty. Lalo na ngayon, panahon na to, kapatid, ay sinasabi ko sa inyo, kung ibibigay lang ninyo yung puso nyo, ibigay lang nyo sa Diyos. Yes, our heart is with our husband, with our wife, but give it to God. Lalo na ngayon, sa panahon na to, at tutulungan po tayo ng Diyos. Palagpagan po natin ang let us pray. Amen? Magpasalamat po tayo sa Panginoon. Father God, marami pong salamat, Panginoon, sa tanghali ito. Salamat po, Panginoon, sa punong-puno ng pag-ibig mo po sa amin. Thank you, God, that you are certain to your promise. Oh God, thank you, Jesus, that you are certain to our place, to our certain to our prayer and our protection. Mayroon kaming Diyos who is really determined, oh God, sa aming pong pamumuhay. Gusto niya po, Panginoon, iangat kami. Gusto niya, Panginoon, yung we will lack nothing, Panginoon. Gusto ng Diyos po namin, Panginoon, na kami po yung pag tinignan kami ng tao, Panginoon, makakakita sila ng pagpapala, makakakita sila ng kapangyarihan mo at anointing mo, Panginoon. Sa araw na ito, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, narito po kami lahat. Alam mo po ang aming pong puso, alam mo po ang aming pong pangangailangan, alam mo po ang aming pong naging buhay, Panginoon. But that will never serve as a hindrance para po, Panginoon, tanggapin mo po kami. Panginoon, tanggapin mo po kami, Panginoon. Kahit hindi po kami tanggapin ng tao, it doesn't matter at all, oh God. What matter is, you will accept us na tinatanggap mo po kami, Panginoon. Yan ang pinaka-importante sa amin, O Diyos. Be our shepherd, O God. Totoo ang iyong salita. Hayaan mo na ang iyong salita will govern us, Panginoon. Will inspire us, will correct us, will rebuke us, Panginoon, na iyong salita. Will teach us, Panginoon, ng tamang pamumuhay na gagaling sa iyo. Salamat po, Diyos. Hindi mo kami iniiwan o pinabayaan man. Kahit kami, Panginoon, sobra po kami, Panginoon, na naging makasalanan sa iyo. Pero, tinatanggap mo po pa rin kami, Panginoon. At hindi mo binabago ang magandang plano po sa buhay po namin, O Diyos. Kaya po, maraming salamat po sa araw na ito. Panginoon, turuan mo po kami kung paano po kami manampalataya sa iyo.
Ibigay namin ang puso po namin sa iyo. Ibigay po namin ang pagtitiwala po namin sa iyo. Aayusin mo, Panginoon, ang hindi maayos po sa amin, O Diyos. Pagagandahin mo po ang mga hindi magagandang bagay na nangyari at nangyayari sa buhay po namin. Pagkakaroon kami ng wala po, Panginoon, sa aming pong buhay. Kasi may Diyos kami na nagsabi na palalakasin niya kami at hindi niya kami iiwan o pababayaan man at itataas niya kami. Panginoon, marami pong salamat. Isilid mo ito sa aming pong puso, itong mga salita mo ito. Mamumuhay po kami from now on, O God. Mamumuhay po kami and to our children, Panginoon. Mamumuhay kami at aming pong mga anak at mga ina po, Panginoon, na mararanasan po namin ang pag-ibig mo, ang kapangyarihan po, Panginoon, sa aming buhay. Ikaw ang kakalinga sa akin, sa aking asawa, sa aking mga anak, sa aking buong pamilya, sa aking mga ina po, Panginoon. Ikaw ang Panginoon, magmamanage ng aming pong mga businesses, Panginoon. Kung wala kami business, humihiling kami sa iyo ng mga business, Panginoon. And even our children, send them to the best schools, O God. Teach them, Panginoon. Ilagay mo po ang aming pong mga anak, Panginoon, ng mga leader ng aming pong bansa. Wala pong imposible sa iyo, Panginoon. Sabi mo, we should not be the tail, but we will be the head, Panginoon. Kaya nga po, ang aming pong anak, ilagay mo sila, na sila din po ay maging leader ng aming pong bansa. Hindi yung kami po yung pinaglilideran ng mga hindi mananampalataya, O Diyos. Turuan mo po, Panginoon, ang salita ang aming pong mga anak. Una kami po, at baguhin mo po ang aming pong buhay. Kung pangit ang istorya ng aming pong buhay, Panginoon, gawin mo pong, pagandahin mo po ang istorya ng aming pong buhay. Kung kami po'y naging kontrabida, Panginoon, Lord, maging bida naman kami, Panginoon. Talang po namin gagawin mo. Only you, Jesus, can do all these things. Maraming pong salamat po, Diyos. Nananampalataya po kami sa iyong salita. Mahina kami, Panginoon, pero panalakasin mo po kami, Panginoon. Hindi ka namin masyadong kilala, pero magpapakilala ka sa amin at sa amin pong buong pamilya, Panginoon. Tanang po namin, may gagawin ka sa akin at sa aking pong buong pamilya. May gagawin ka sa aking trabaho. May gagawin ka sa aking pong pangangailangan, Panginoon. Hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan man. Oras, araw-araw, Panginoon. Sasamahan mo po kami saan man kami magpunta. Maraming pong salamat po, Diyos. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila. Lahat ng mga anak ng Diyos na pinagpala ng mga anak ng Diyos ay magbuhi ka ng malakas na Amen.